Masaklap ang nangyari kay The Bro Terrence Romeo. Wala ng PBA team ang gustong kumuha at former PBA player isiniwalat ang tungkol sa silent ban ng PBA. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So nito nga lang ay opisyal nang nagsimula ang pinakabagong season ng one of the oldest basketball league sa mundo na PBA. At ito nga yung 50th season ng Philippine Basketball Association. Yes, 5 dekada na nga ang PBA. Pero sa kabila ng malaking selebrasyon na ito kung saan ay dumayo pa ang ilang mga PBA legends at ang mga tumatak na naman lalaro sa PBA, ay may isang bagay ang nanotice ng ilang mga fans na wala sa mga ipinakilalang opisyal na lineup ng mga PBA teams. Ito nga ay si The Bro Terrence Romeo. Ang huling team na nilaruan ni Terrence ay ang kupunan ng Terra Firma Jeep, kung sana ay nito lang din ay pumasok na nga ito sa pagiging free agent. At since si Terrence Romeo yan na isa sa pinakamahusay na ISO player hindi lang sa PBA kundi sa buong bansa, isama pa natin ang tangan na husay nito sa international basketball scene kung sana ay even ang NBA Filipino naturalized player na si Jordan Clarkson ay napabilib nito, ay malaking katanungan o nakakagulat kung ating iisipin na hanggang sa ngayon ay walang kung sino mang PBA team ang kumukuha dito. At take note ha, healthy si TR7 ngayon, kung sana ay magigets sana natin kung may injury ito. Dahil nito lang ay nakalaro pa ito sa isang 3-on-3 game ng FIBA at base sa performance niya doon ay intact pa rin ang husay nito sa laro. Yung ball handles, speed at yung diskarte sa opensa. In short, may bubuga pa si The Bro, pero yun na nga, even si Romeo ay hindi na nga siguro alam ang rason kung bakit wala itong nakuwang PBA team interest hanggang sa ngayon. Buti pa nga si Halalon ay nakasabit pa sa lineup ng TNT. Kaya naman masaklap ito para sa may tuturing na isa sa pinakamahusay na homegrown talent natin. Sana pala kinagat na lang nito ang mga offer noon sa kanya sa mga overseas, kung biglaan lang naman pala itong bibitawan ng mga PBA teams ngayon. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At speaking of PBA, ay may naging komento dito ang former PBA player sa naging kaso ni Terrence Romeo na wala pa ang team sa PBA hanggang sa ngayon. At ang shared post na ito ni Mac Cardona ay talaga namang ikinagulat ng lahat dahil nagmistula itong pag-expose sa ginagawa ng PBA sa kanilang mga veterano mga pro players. Ayon kay Captain Hook ay pinagmitingan na daw ito sa itaas. Paanong may kukuha? Ganyan din daw ang ginawa sa kanya noon at iba pang mga PBA players tulad ni Ninja, which is si Joseph Yo, si Train kung di ako nagkakamali si Sol Mercado, Greg Zilla na si Greg Slaughter at si Chris. Bagay na nagko-connect nga sa kaso ni TR7 ngayon. Sa ngayon ay wala na sa wall ng page ni Mac Cardona ang shared niyang post na ito. Grabe pala ang nangyayari kay Romeo ngayon. At kung totoo nga sinasabi ni Mac Cardona ay bakit naman ganon PBA? Nagbaba kayo ng 3 years ban para sa mga players na tumutungo overseas para sa mas malaking kita at malawak na development, pero ang mga loyal na mahusay na mga local talent ay basta-basta nyo na lang binabaliwala. Kaya para kay Idol Romeo, hanap na lang ng bagong liga, possible overseas, since si Kabagnot nga ay nakalaro pa sa KBL, hindi ba? Kung hindi naman kaya sa MPBL, na bali-balita na mas malaki pa ang bigayan kesa sa PBA.